gamit ni Elliot na dinala ko sa kanya. Actually, nag-share kami ng bag ni Elliot. So, yung kay Elliot, since as of yesterday's news, sabi, 12 degrees na daw sa Baguio. So, syempre, prepared tayo dyan. May jacket si Elliot. At di natin pinashave yung coat niya dahil para nga ma-regulate yung temperature niya. At yun naman yun, hindi siya masyadong ginawin. Hindi siya magka-hypothermia or something. So, yan, may jacket na siya. Tapos, binilan ko rin si Elliot nung sapatos niya kasi baka pag naglakad siya, since sobrang lamig sa Baguio, manibago siya. So, ayan, meron din siyang sapatos. Tapos, syempre, nandito ang mga vitamins ni Elliot, yung Up Boost niya. Ayan. Yan ang kanyang vitamins. Pampagana, saka multivitamins and mineral. Then, meron din siyang Bron Cure. Ito is organic, made of sambong and oregano to. Nire-recommend to ng vet niya, saka kahit sa YouTube, you can buy this online as well, sa Lazada, sa Shopee. Kasi si Elliot, pag malamig, sinisipon. Kasi alam mo, di ba, yung mga Shih Tzu, pangu sila, snub nose, like yung mga pug. So, madali silang sipunin. So, ayan, ang Bronchure para kay Elliot. Tapos, meron siyang Prefolic C, as usual, every other day. In-advise na ng vet niya kasi nga si Elliot genetically, nung kinuha namin siya sa kennel niya, namana niya sa nanay niya yung may issue siya sa red blood cells niya. Medyo mababa yung ano niya, yung dugo ni Elliot, maputla. So, maintenance niya to. Ngayon, pinkish na talaga lahat yung mukha ni Elliot, diba? Yung eyes niya, yung nose, yung lips niya, pinkish na, hindi na pale. So, nung pinavet namin siya, we're going back and forth dun sa vet kasi nga, CBC, nag-blood test, mga gano'n. So, normalize nila ang values ni Elliot dun. So, maintenance niya to. So, we know what to do. So, we're trying to feed him yung mga pagkain na mayaman sa iron. Like salmon, liver, tapos broccoli, may siya sa gulay. Tapos, ano ba yung dala kay Elliot? Syempre, Pampers. Kasi yung Pampers ni Elliot, yung tinry namin yung Pampers sa mga pet diapers. But, ang problem is yung butas ng butt ni Elliot, yung butthole niya is close to his tail. So, if you use yung pet diaper na yon, yung hole doon is somewhere there sa tail, 'di ba? So yung poop ni Elliot sumasama doon sa butas kasi magkadikit yung tail saka yung butthole niya ng Shih Tzu. So ito yung baby diaper tapos binubutasan na lang namin. So it's customized for Elliot. So it works naman yung baby diaper kay Elliot. Tapos meron din siyang wet wipes, of course. Sa eye stain niya, sa face niya, sa paws niya. Kailangan namin to para linisin siya. Tapos, syempre, nagdala ako ng comb niya. Kasi ako nag-aalaga dyan. Ako nagko-comb kay Elliot. And, of course, syempre, instruction na sa pet boarding niya sa Baguio is magdala rin ng pee pad. But si Elliot kasi, he destroyed the pee pad. Si Elliot like to pee on rags, on pee mat. So, he's not fan of pee pad. So, eto, naka-diaper siya. So, ginagamit namin tong Dono. At ito ang kinalakihan niya, diaper talaga. Na yung binabalot sa bewang ng mga Shih Tzu pag nagmamall sila ng ibang dog. So, ito yon. Nandito ang kanyang mga hiringgilya. Ayan, sa pangagamot niya to. Normally, 1 ml. Yan, kay Elliot. Yan, sa medicines niya. Tapos, since Baguio is very clean, kailangan may sarili kang pang kuha ng kanilang poop pag napoop sila sa mga public places. But since naka-diaper naman si Elliot, so I think hindi naman namin maging problem yon. Yan. So, yun yung mga gamit niya na dinala ko. Tapos, meron pa siyang iba sa tarpang. Ito naman, yung bag na ibibigay ko dun sa pet boarding niya. Kasi 24/7 yung binook namin kay Elliot dahil mahirap pag half day kasi parang ang policy ng pet boarding nila is 12 hours, kailangan mong kunin agad yung 12 hours kasi bibigay nila yung slot sa iba. So, ang problem kasi, yung tutuluyan namin, yung accommodation namin is not pet friendly. So, wala kaming choice kundi ilagay si Elliot sa pet boarding at yun yung first time niya na magkakaroon ng alam mo yon, yung assimilation with other pets doon. Tapos, first time yung maiwalay sa amin, hindi niya kami kasama matulog. So, sa dinala ko naman, sabi sa pet boarding, kailangan daw ng leash
Kasi for walking, tapos yung mga toys niya dinala ko. Favorite niya kasi itong, hilig siya kasi mag-fetch ball, si Elliot. So, dinala ko yung, guys, yung dalawa niyang laruan na to. Libangan niya pag nasa crate siya. Though hindi siya sana i-crate. So, first time din niya makikrate siya ng mas matagal, ng ilang oras sa pag natutulog. Pero practice rin kay Elliot yun para ma-improve yung socialization skills niya. Tapos syempre, yung collar niya, kailangan to. Suot natin niya pag alis niya. At yung leash, sabi ng hotel. Ay, nung pet hotel niya, yes. Yun. Tapos, yung food niya nandito. Saka yung diapers niya na 6. Dito ko na siya nilagay. Actually, bigay ito ng friend ko, lunchbox. So, ginamit ko first time kay Elliot. Pakita ko lang sa inyo. Yung food niya kasi, ano na. Ang food intake, ito, may 6 siya, diba? May 6. Para to sa pet boarding niya sa Baguio. Once a day nila palitan. Tapos papalitan ko rin siya bago naman isole. So, yung food ni Elliot is AOC na naka-pouch na. Kasi yung naka-pouch is 100 grams. So, pag 100 grams siya, isang meal na nyo yun. So, hindi na kami mag-worry na susukatin pa. Or magdadala kami ng scoop. Tapos sasabihin mo dun sa pet boarding, ganito dapat yung scoop ni Elliot. 100 grams per meal. Mahirap, di ba? So, matrabaho para sa kanila yon. So, ang ginawa namin, ito na lang naka-pouch na. Para, actually, 18 pieces to. Since 6 days, 6 times 3, 18 pouches to. May salmon and liver. Tapos meron siyang lamb and liver. Ayan, iba-ibang flavor. Pakita ko lang sa inyo. Yun yung mga dinala ko. Kay Elliot pa lang to, guys. Tapos liver. Ayan. Ayan. Pakita ko. Tapos meron siyang beef. Favorite niya rin ang beef. Yan yung mga flavor. So, sabi ko nagpa-prepare sila ng food instructions sa coupon band. Tapos, papaprint ko na kay Ricky tomorrow bago kami umalis. Saka yung voucher namin sa bus. Kasi kailangan yung i-print yung dalawang yon. And then yung voucher kasi papalit sa ticket sa bus, sa Joy Bus, sa Genesis, sa Cubao. And then, yung sa food instruction niya, syempre, instruction lang. Paano yung feeding ni Liet, diba? So, ayan. Ito lang yung mga necessary na kailangan naming dalhin dito kay Elliot. And the rest, yung mga gamit na namin. Pero nag-share kami ni Elliot doon sa isang bag kasi nga may mga gamit siya na ako ang gagawa, hindi yung pet boarding. Kasi like yung paglilinis sa kanya, so dala ko yung organic, yung mga oil niya na Madre de Cacao, yung suklay niya, yung jacket niya, yun sa akin na yun. So yun lang guys. So i-update ko na lang kayo. Gagawa ko na isang bago pang vlog dun sa pag-alis namin from bahay up to the terminal. Tapos para makita nyo na rin yung itsura nung Joy Bus, kung gaano siya kaganda at gaano ka-convenient mag-travel from Cubao to Baguio doon sa Joy Bus. Okay. Share pa kami dito kasi alaga ko daw siya. So dapat ako daw ang nag-aalaga sa kanya. Yan po. Ayan si Lil. Ay, Elliot! Elliot! Hi! Dito your things, baby. Hi guys, so ngayong morning, kaninang mga 4:45 ng umaga, ginising ako ni Papa kasi nga daw si Elliot is parang may sakit, di daw okay. Tapos nung binaba ko, nakita ko naman na parang yun nga, yung nasa heat cycle siya. So tinignan ko agad yung private part niya. So ayun nga, medyo nagkaroon nga siya ng ng erection si Elliot. So, ang ginawa namin ni Mama, nag-google ako, to be sure lang. Nilagyan namin ng yelo para bumalik, kumalma siya. So, yun, bumalik naman sa awa ng Diyos. Hindi namin siya kailangan na, alam mo yung manually na ipasok yung private part na Elliot pabalik. Kasi sa iba, hindi ume-effect yung yelo. Kailangan i-manual pasok pa nila. So, good thing naman kay Elliot, yun nga, nagkalma siya. Tapos, pumasok naman. May tawag dun eh. Hindi ko alam, ang hirap i-pronounce yung term, but yun nga yung problem usually sa mga dogs, lalo na pag nasa heat cycle sila. So, binata na si Elliot, and to be sure lang, kasi mamaya kasi pupunta kami ng Baguio. Tumakto pa si Elliot na nagkaganon. Mamayang madaling araw, pupunta na kami ng Baguio. So, sabi ko kay Ricky,
siya na pumunta sa vet. So, pina-vet namin si Elliot to be sure lang. But, he looks very well naman and okay na after nung na-treat namin yung, ano niya, yung na-stuck yung private part niya lumabas na talaga kasi nagka-erection siya. But, he's okay. He's doing very, pero yun nga, medyo parang ano siya, nahiya siya. But, other than that, yun lang. We just wanna make sure, baka kasi may bawal pa kain, kung gaano katagal yung heat cycle, anong gagawin namin, kasi pupunta kami ng Baguio. So, ilalagay namin siya sa pet boarding, so we don't know, mamaya kasi ano na yun, sumpungin na naman si Elliot, kasi heat cycle niya. But since malamig sa Baguio, sana makatulong yung lamig ng Baguio sa temperature ng katawan niya, diba? So, update ko na lang kayo guys. Ito na po, si Elliot ay nasa crate na niya. Elliot! Yan, di siya komportable pero kailangan niyang masanay. Yan. Pepe. Ayan guys, so nasa crate na natin si Elliot. Hindi siya komportable kasi hindi naman siya sanay talaga na kinukulong. So ay tingnan natin mamaya kung mailalabas ko siya mamaya sa bus para lang maging komportable siya. I don't think kasi na kakayanin niya na 6 hours nandun siya sa Genesis bus. Ayan, yun. Kaya inaalo-alo ko siya. At ito si Elliot. Ayan si Elliot. Ayaw niya lumabas sa crate niya. Nahihiya yata siya or naninibago. Kasi katabi ko itong si Liet. Babantayan ko siya. Babysit ko si Elliot. Di ba, Elliot?
Kararating lang namin. Tapos si Elliot sumabay pa, ayaw niya pumasok sa crate. Tinuwersa namin pumasok sa crate si Elliot. Hirap na kami maghanap ng taxi eh. Ayaw pa niya pumasok sa crate niya. Doon na.